Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2351 hanggang Kabanata 2360. Kabanata 2351. Habang nakatitig si Hansen sa Gino Hall, ang itim na kristal na baluti sa loob ng kanyang Sea of Soul ay biglang nagpalabas ng isang mahiwagang substansya. Binalot nito si Hansen, tuluyang tinatakpan siya. Pagkatapos noon, hindi na ma-detect ni Hansen ang kanyang sariling presensya. Para bang hindi siya umiiral. Mabilis na naalala ni Hansen ang panahon kasama si Kung Fei. Noong lumitaw ang Gino Hall dati, ang itim na kristal na baluti ay gumawa ng katulad nito. May koneksyon kaya ang itim na kristal na baluti sa Gino Hall? O sadyang natatakot lang ito sa Gino Hall? Habang iniisip ito ni Hansen, narinig niya ang Ancient Water God na umuungal sa langit. Ako ang Water God. Ako ang pinuno ng tubig. Magiging Water God Spirit ako, at walang makakapigil sa akin. Nang umungal ang Ancient Water God sa langit, ang tubig na napigilan ng Gino Hall ay nagsimulang umagos muli patungo sa kanya. Para itong mga bituin na nagtitipon sa katawan ng Ancient Water God. Habang lumalakas siya dahil sa karagdagang tubig, ang katawan ni Ancient Water God ay naging sapat na malakas upang punitin ang espasyo. Ang kanyang napakalaking anyo ay tumaas, patungo sa Gino Hall. Nakatitig lang si Hansen. Ang kapangyarihan ng Ancient Water God ay halos walang hanggan para maabot ang ganitong antas. Ang kanyang katawan ay hindi masukat ang laki, at nalunod nito ang mga kalapit na planeta habang gumagalaw. Tubig dagat lang ang nakikita sa lahat ng direksyon. Tumingin si Hansen sa langit at nakita na pati ang langit ay napuno na ng tubig. Pero sa paanuman, sa ibabaw ng karagatang iyon, ang mahiwagang Gino Hall ay nakikita pa rin. Nakakatakot ang Ancient God, naisip ni Hansen na may pag-aalala. Nakakita na siya ng maraming deified elite simula nang makarating sa Gino Universe, pero ito ang unang beses na nakakita siya ng ganito kalaking kapangyarihan. Kung gusto ni Ancient Water God na pumatay, kaya niyang wasakin ang isang buong sistema sa loob lang ng isang segundo. Walang buhay na nilalang ang makakapigil sa ganoong kapangyarihan. Nakatingala si Zeus na nanlalaki ang mga mata, at sinabi niya, ang mga Ancient Gods ay ipinanganak na deified, at ang kanilang habang buhay ay 1 bilyong taon. Ilang nilalang lang ang makakapantay sa Ancient God sa unibersong ito. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw sa itaas nila, lumikha ng malalaking alon sa ibabaw ng lumulutang na tubig. Pagkatapos, isang malakas na ulan ang bumuhos. Isang shockwave ang gumulong mula sa tubig, nanginginig ang mga bundok habang dumadaan sa mga tuktok nito. Sina Hansen at Zeus ay tinangay ng nakakatakot na shockwave. Para bang nagpupumiglas sila laban sa isang tsunami, pero walang silbi ang kanilang pagsisikap. Tinapon sila na parang mga langgam. Pang! Ang katawan ni Hansen ay tumama sa gilid ng bundok at gumuho ang tuktok. Umaagos ang dugo mula sa bibig ni Hansen. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang puwersa, pero hindi niya napigilan ang napakalakas na shockwave. Hindi man lang siya makatayo ng tuwid. Boom! Isa pang shockwave ang gumulong sa langit, at sumunod ang malakas na ulan. Ang ulan ay bumagsak na parang tsunami, itinutulak si Hansen paatras. Habang tumatama ang mga hampas kay Hansen at nasisira ang kanyang mga organo, na-trigger nito ang King Essay. Kumikinang na gintong simbolo ang lumitaw sa katawan ni Hansen, ginagawa siyang mas malakas. Nakabawi si Hansen sa kanyang mga paalaban sa puwersang dumidagan sa kanya. Si Zeus ay tumama sa ilalim ng dagat at naipit sa putik kasama ang mga namamatay na nilalang sa dagat. Malapit na siyang mailibing sa isang siwang na lumitaw sa batuhan. Kumunat ang noo ni Hansen. Sinira niya ang tsunami-like shockwave at nagmadaling pumunta kay Zeus para hilahin siya palabas ng siwang at ng dagat. Hinawakan niya si Zeus at tumingin sa langit. Ang kaguluhan at malakas na ulan ay nagtakip sa kanyang paningin, nagdulot ng kaguluhan sa buong planeta. Wala siyang makita. Si Ancient Water God ay patuloy na umuungal sa itaas niya, at narinig niya ang tunog ng malalaking alon na tumatama sa espasyo. Ang mga pagtama ay tila sapat na para mapaalog ang mga bituin. Hindi mabilang na mga bundok ang gumuho sa pag-atake. Ang ganitong kapangyarihan ay lampas sa kaya ni Hansen na maunawaan.
Gamit ang proteksyon ng King SA, halos nakayanan ni Hansen na manatiling tuwid sa bagyo. Tumayo siya sa ibabaw ng isang malaking bato na katingala sa langit. Gusto niyang malaman ang ginagawa ni Ancient Water God, pero hindi niya makita dahil sa malakas na ulan. Si Zeus ay malapit ng maging isang hari, pero nagtago lang siya sa likod ni Hansen. Mahigpit siyang kumapit kay Hansen para hindi na mahayla ulit sa ilalim ng dagat. Ang buong universo ay tila nanginginig sa ilalim ng kaguluhang dagat na iyon. Ang tinig ni Ancient Water God ay umalangaw-ngaw sa buong universo na may nakakabinging lakas. Hindi nakita ni Hansen ang labanan, pero narinig niya sa pag-ungal ni Ancient Water God na nakikipaglaban ito. Parang inilalagay ni Ancient God ang lahat ng kaya niya sa labanan. Pang! Bigla, nakarinig si Hansen ng kakaibang tunog, parang isang pinto ang bato na gumiling at bumukas. Isang liwanag ang sumilay sa hangin. Ang liwanag na iyon ay sumilay sa tubig sa itaas, pinuputol ang lahat ng kaguluhan. Halos nabulag si Hansen kanina, pero ngayon ay malinaw na niyang nakikita ang nangyayari sa bagyo. Pero ang liwanag na iyon ay tila hindi sa buong lakas nito. Para bang may nagtulak ng pinto para makalabas ang liwanag ng isang kumikislap na kandila. Bumukas ang pinto ng Geno Hall. Ang tubig ay patuloy na tumatama sa mukha ni Hansen, pero nakikita pa rin niya ang nangyayari. Ang liwanag ay nagmumula sa pinto ng Geno Hall, na bahagyang nabuksan. Ako ay isang espiritu ng Diyos, at walang makakapigil sa akin. Patuloy na umuungal ang Ancient Water God. Pinipilit nitong pumasok sa siwang ng pinto ng Geno Hall. Nagtagumpay ba siya? Gamit ang purple eye butterfly sa kanyang kanang mata, nakatitig si Hansen sa pinto ng Geno Hall. Hindi niya alam kung paano nagiging espiritu ng Diyos ang isang tao, pero base sa ginagawa ng Ancient Water God, nahulaan ni Hansen na papasok ito sa Geno Hall. Marahil kung papasok ito sa bulwagan, magiging espiritu ng Diyos ito. 1,000 mga lahi ang may mga parol doon, pero mga parol lang iyon. Ang pagpasok sa Geno Hall bilang isang individual ay iba. Ang Geno Lantern lang ng isang lahi ang maaaring manatili sa bulwagan. Ngayon, pinipilit ni Ancient Water God na pumasok sa Geno Hall. Gusto nitong pumasok pero hindi malinaw kung ano ang mangyayari kung magtagumpay ito. Ang napakalaking katawan ay sumandal sa pinto, ang mga alon ay patuloy na humahampas sa ibabaw nito. Ang tubig ay papasok sa bulwagan anumang oras. Pero bigla, nakita ni Hansen ang isang kamay na lumitaw mula sa siwang ng bahagyang bukas na pinto ng Geno Hall. Napakaganda ng kamay na iyon. Nang lumitaw ang kamay mula sa siwang, sinandal nito ang katawan ng Ancient Water God at itinulak ito pabalik. Pagkatapos ay nawala ulit ang kamay sa likod ng pinto. Sumara ang pinto ng Geno Hall. Ang dagat ay nakalutang sa itaas nila, tahimik, at huminto ang bagyo. Sarado na ang pinto, at wala na ang liwanag. Hindi na makita ni Hansen ang Geno Hall. Ang nakikita na lang niya ay ang asul na dagat na sumasakop na sa langit. Sa sumunod na segundo, isang pulang kulay ang nagsimulang kumalat sa tubig. Bumukas ito na parang bulaklak. Sa ilang sandali, ang tubig sa langit ay naging dagat ng dugo. Gamit ang isang pagsabog, ang duguan na dagat ay gumuho. Isang ulan ng dugo ang bumuhos, tinatakpan ang lahat ng kulay pula. Kabanata 2352. Isang nilalang na ganoon kakilabot ang nakatira sa Geno Hall. Nakaramdam si Hansen ng panlalamig. Ang kakilakilabot na Ancient Water God ay napatay lang ng isang sampal. Ang pag-uugali ng itim na kristal na baluti ay nag-aalala kay Hansen, pero sinubukan niyang huwag ipakita. Marahil ay konektado ang baluti sa nilalang sa loob ng Geno Hall, ang kanyang hinala. Kung matuklasan ang baluti, hindi maisip ni Hansen ang mga kahihinatnan. Ang Ancient Water God ay napatay ng isang suntok lang. Si Hansen ay mapapahamak kahit sa kaunting bahagi lang ng puwersang iyon. Marahil ay madurog siya. Ang dugo ng Ancient Water God ay umulan sa paligid nila. Ang dugo ay umagos sa dagat, binigyan ng mga namamatay na nilalang ng isa pang pagkakataon sa buhay. Ang mga karagatan ay napuno ulit, bagamat mas duguan ang kulay. Napansin ni Hansen ang berdeng mga halaman na kumalat sa mga kalapit na bato, at hinayaan niyang tumama sa kanya ang ulan ng dugo. Nabasa nito ang kanyang damit, at parang direktang buhay ang bumabagsak sa kanyang balat. Nakita rin niya ang mga bakas ng presensya ng Ancient Water God. Mahina lang ito, gayunpaman. Karamihan sa mga nilalang sa planetang iyon ay primitive, may iilan lang na xenogeneic sa kanila. Pero dahil sa sustansya ng ulan ng dugo, ang mga ordinaryong nilalang ay nagsimulang magbago. Ang kanilang mga genes ay nag-upgrade, at agad silang naging lower class xenogeneics.
Kahit nasa pinakamababa sila ng food chain, binigyan sila ng pagkakataon na lumago. Nabigo pa rin si Ancient Water God. Bamantong hininga si ZS. Inaasahan naman talaga ang resulta na iyon. Maraming elites mula sa Ancient God, Very High, at Extreme King ang nabigo na noon. Nasaan ang Ancient God Origin? Hinanap ni Hansen sa ulan. Wala siyang makita na kahawig ng Ancient God Origin. Sabi ni ZS, inilabas ni Ancient Water God ang balita tungkol sa kanyang pagtatangka na umakyat. Gusto niyang makaakit ng mga water element elites para kung mabaigo siya, may isang elite ang magpapatuloy sa kanyang Ancient God Origin. Dapat ay may pinili na siya bago subukang umakyat. Ang Ancient God Origin ay malamang na nasa taong pinili niya o nilalang. Marahil sa loob ng ilang daang taon, magkakaroon ng bagong Ancient Water God. Tumango si Hansen. Hindi niya inisip na may tsansa siya. Dahil sa pagkainis niya kay Ancient Water God, swerte na lang niya na hindi siya nito pinatay. Hindi malamang nabibigyan siya ng Ancient God Origin. Habang malalim ang iniisip ni Hansen, may bumagsak mula sa langit sa ulan ng dugo. Nagsimulang kumiyam ito habang bumabagsak, diretso sa kanila na parang meteor. Nagulat si Hansen. Ang pader ng tubig ay huminto mismo sa harap ni Hansen. Naging water tornado ito na umiikot sa kanya. Ang Ancient God Origin. Mahinang bulong ni ZS. Nanlaki ang mga mata ni Hansen. Sa kabila ng suma ng loob nila ni Ancient Water God, binigyan pala siya nito ng Ancient God Origin. Parang imposible. Umiikot ang tubig sa paligid ni Hansen ng ilang beses, bumubuo ng hugis na kahawig ng dragon. Mahinang nagsalita ito kay Hansen, pagkatapos ay pumunta sa kanyang kanang kamay. Binuksan ni Hansen ang kanyang kamay nang mahulog ang patak ng tubig sa kanyang palad. Naging water orb ito na parang itlog. Mabilis itong tumigas, naging perpektong kristal na orb. Ang kristal na orb ay may pattern na parang tubig. Nang mahawakan ng orb ang balat ni Hansen, ang kanyang original Water King body ay gumanti. Ang original Water King body ay naapektuhan na noon ng King SA, pero ngayon ay sumabog ito na parang bulkan dahil sa panginginig ng kristal na orb. Napakasaya ni Hansen. Kung ang panginginig lang ng Ancient God Origin ay makatutulong sa kanyang original Water King body, ang kristal na orb ay mas malakas pa sa inaakala ni Hansen. Kung makakain niya ito, marahil ay magle-level up ang original Water King body. Dahil ginamit ni Hansen ang Blood Pulse Sutra para pagandahin ang original Water King body, hindi ito kumonsumo ng kanyang enerhiya. Kaya, ang original Water King body ay mananatili sa unang tier ng King class, na hanggang doon lang na-develop ni Bai Yi. Magiging napakahirap para kay Hansen na i-level up pa ito. Pero ang kapangyarihan ng kristal na orb ay sumama sa original Water King body, at dahil doon, ang original Water King body ay medyo umunlad. Wala nang oras si Hansen para tuklasin ang lahat ng potensyal na gamit ng water orb dahil nakakita siya ng ilang mga anino na papunta sa kanya. Kanila siguro ang mga tao at nilalang sa paligid. Nakita nila ang pagbaba ng Ancient God Origin doon, kaya hinanap nila ito. Tinago ni Hansen ang kanyang kristal na orb, pero huli na. Mabilis na papalapit ang mga anino, at nang makita nila si Hansen, sumugod sila para atakihin siya ng walang salita. Ang King Class Elite na nangunguna ay nag-activate ng kanyang water area sa paligid ni Hansen, pagkatapos ay sinampal siya. Ang atake ay wala sa kapangyarihan ng Ancient Water God, pero sapat na para lumikha ng malalaking alon. Ang ibang mga umaataking elites ay may kapangyarihan din ng tubig. Ang mga elites na may affinity sa ibang elemento ay hindi gaanong makikinabang sa Ancient God Origin. Malamig na umungol si Hansen. Nag-activate siya ng kanyang original Water King body, agad na pinakawalan ang kanyang sariling King area. Sumuntok siya sa King Class Elite. Nagbanggaan ang dalawang King area, at ang third tier area ng umaatake ay napigilan ng first tier area ni Hansen. Agad na pumutok ang King area ng kalaban. Pang! Sinira ni Hansen ang King area ng kalaban, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay, tinusok ito sa dibdib ng kalaban. Pareho silang gumagamit ng kapangyarihan ng tubig, pero kulang ang mga normal na King Class Elite sa katawan ng Extreme King. Ang ibang mga elites na umaatake kay Hansen ay huminto, nagulat sa kanyang lakas. Bahagya silang umatras, hindi ng ahas na lumapit pa. Kung hindi sila lalapit sa kanya, pupunta siya sa kanila. Pinatay niya ang tatlong king sa loob lang ng isang segundo. Nagalit at nagulat ang mga tao. Ang original Water King body ay napakalakas. Sigaw ng isang tinig. Pero habang tumatakbo ang iba, nakita ni Hansen ang isang taong lumilitaw mula sa ulan ng dugo. May hawak itong payong, at may nakadadagang presyon na dumadagan kay Hansen.
Thousand Chance Umbrella, ang nine-headed bird ng mga pirates. Sigaw ng isang tao. Itinuon ni Hansen ang kanyang tingin sa bagong dating, iniwan ng mga elites na tumatakbo na. Ang bagong dating ay gumalaw ng mabagal. May daan-daang milya ang pagitan nila ni Hansen, pero nilakad lang nito ang distansyang iyon sa ilang hakbang. Itinaas ang payong nito. Tumingin ito kay Hansen at ngumiti. Nang makita ni Hansen ang mukha nito, ordinaryo lang ito. Pero kahit ordinaryo ang mukha, maganda ang mga mata. Para itong dalawang crescent moon. Wala siyang alam tungkol sa nine-headed bird na ito, pero alam ni Hansen na ito ay king class dahil sa enerhiya nito. Marahil ay half-deified na ito. Huminto ang nine-headed bird. Tumingin ito kay Hansen sa ulan ng dugo at ngumiti. Prince 16 Bayi, tama ba ako? Alam mong ako ito, at nang ahas ka pang lumapit. Matapang ka, ungol ni Hansen. Ang mga pirates ay hindi kailanman kulang sa tapang. Tumigil sa pagngiti ang nine-headed bird, at naging hindi mabasa ang ekspresyon nito. Kaya, iwanan mo ang iyong ancient god origin at umalis ka na. Kung hindi, tatawagin ko si King Bai para kunin ang iyong bangkay. Kabanata 2353. Katawa-tawa, sigaw ni Hansen, kunwari galit. Ginamit niya ang kanyang king area para takpan ang nine-headed bird. Ang water area ay binalot ang nine-headed bird, naging ulan ng tubig na pumihil sa katawan nito. Hindi gumalaw ang nine-headed bird. Nakatayo lang ito na bukas ang payong at hinayaan nitong pigilan ng water area ni Hansen ang katawan nito. Bakit hindi ka pa gumagalaw? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Natatakot ako, malamig na sabi ng nine-headed bird. Natatakot sa ano? Tanong ni Hansen. Natatakot ako na masyadong mabilis ang mga pag-atake ko at mapapatay ka kaagad. Hindi naman ako natatakot sa Extreme King. Isa ka lang istorbo, kalmadong sabi ng nine-headed bird. Tumawa si Hansen at sinabi, sa mundong ito, lahat ng bagay ay may halaga. Kung makakita ka ng isang bagay na talagang libre, pakisabi sa akin. Tama ka. Kahit na ang mga pirates ay hindi kailanman nasa disbentaha, bihira ang makakita ng bagay na kasing halaga ng orb na iyon. Marahil ay hindi na ako makakakita ulit ng ganoon. Hindi ako natatakot na mahirapan para makuha ang ancient god origin. Madilim na ngumiti ang nine-headed bird. Sumilaw ang kanyang swordlight, agad na pinutol ang king area ni Hansen. Binalot ng swordlight ang katawan nito, pinipigilan ang water area ni Hansen. Half-deified ka na. Tumingin si Hansen dito. Lumapit ang nine-headed bird kay Hansen, dumaan sa king area ni Hansen na parang wala lang. Isang masamang swordlight ang sumilaw mula sa payong nito nang malapitan si Hansen. Half-deified na ako, at first tier king area lang ang meron ka. Maaaring iniisip mo na magdadalawang isip akong api-apihin ang isang mahina, pero ang mga pirates ay hindi natatakot na maging masama, sabi ng nine-headed bird. Isinara nito ang payong at itinutok ito kay Hansen na parang rapier. Ang swordlight ay mukhang simple sa ibabaw, pero may nakatagong swordmine sa pag-atake. Nakatago ang tunay na lalim ng pag-atake. Ginamit ni Hansen ang kanyang original Water King body at naging tubig ang kanyang katawan. Sumugod siya patungo sa nine-headed bird na parang water dragon. Papunta si Hansen sa katawan ng nine-headed bird. Ang payong ng nine-headed bird, na parang espada, ay biglang bumukas ulit. Ang anyong tubig ni Hansen ay tumama rito. Pang! Natapon si Hansen. Ang kanyang anyong tubig ay bumalik sa hugis tao, at akmang susugod ulit patungo sa nine-headed bird nang may bumagsak na swordlight sa kanya. Ang pag-atake ay perpektong nakatago at hindi ito nakita ni Hansen hanggang sa madurog ang kanyang katawan. Ang tubig na bumubuo sa katawan ni Hansen ay nanginginig, sinusubukang magtipon ulit pero may pumipigil dito. Dahil dito, nanatili itong nakakalat sa mga puddles, nanginginig. Itinaas ng nine-headed bird ang payong nito at ngumiti. Ang aking split-day swordlight ay hindi kayang sirain ang iyong original Water King body, pero mapipigilan ko ang muling pagtipon ng iyong katawan. Hindi ka man ito mapapatay, pero masisil ka nito ng 10,000 taon. Prince 16, ibigay mo na lang sa akin ang ancient god origin. Maiiwasan natin ang gulo. Nang matapos ang kanyang pagbabante, biglang kumunat ang noo ng nine-headed bird. Ang tubig ni Hansen ay nagsimulang kuminang ng ginto. Ang bawat patak ng tubig ay may kumikislap na gintong king essay sa loob. Katsa! Maraming patak ng tubig ang nagtipon ulit at ang nakatagong swordlight na pumipigil kay Hansen ay nadurog na. Ang hugis ng isang tao ay nabuo ulit sa harap ng nine-headed bird. Nanliit ang mga mata ng nine-headed bird na nagulat. Ang daming king essay sa katawan mo. Paano mo nagawa iyon?
Hindi nagsalita si Hansen. Nanginginig ang King Essay ng kanyang katawan. Umuungol at nanginginig ang kanyang mga buto. Sumuntok siya patungo sa nine-headed bird. Nang sumuntok siya, kahit walang lakas sa pagtulak, may suporta siya sa lupa at langit. Ang lahat sa mundong iyon ay nanginginig dahil sa King Essay. May narinig siyang mahinang tugon. Sumimangot ang nine-headed bird. Inilagay nito ang payong at tinipon ang sword mind nito. Ang espada ay nakatutok sa kamao ni Hansen. Sumuntok ito, pero sa una, walang sword light. Pang! Nang magbanggaan ang dalawang pag-atake, kumalat ang gintong liwanag at sword lights. Maraming sword lights ang bumagsak na parang ulan patungo kay Hansen, minsan ay umaabot sa kanyang balat bago kuminang ang King Essay at itulak ang mga ito palayo. Naggasgas ang kamao at ang payong sa isa't isa. Ang makapangyarihang half-deified ay natapon dahil sa puwersa ng suntok ni Hansen. Ang payong nito ay nakabaluktot pabalik na parang mangkok. Isang hindi kapani-paniwalang puwersa ang Dom Alloy sa mga paa ni Hansen, at hinabol niya ang nine-headed bird, patuloy na sumusuntok. Ang mga pag-atake ni Hansen ay parang mga alon sa dagat, palakas ng palakas. Ang puwersa ng bawat suntok ay mas malakas kaysa sa nauna. Nang makita ni Hansen ang nakakagulat na water power ng Ancient Water God, agad niyang napagtanto na maaari niya itong pagsamahin sa Shocking Sky Punch ng Extreme King. Nagbago ang mukha ng nine-headed bird. Sinubukan nitong umiwas sa mga pag-atake, pero kahit gaano pa ito ka-unexpected na gumalaw, ang mundo ay sumasagot sa King Essay sa loob ng katawan ni Hansen. Hindi na makatakas ang nine-headed bird dahil nahuli na siya ni Hansen. Pang! 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 Ang kamao at ang payong ay patuloy na nagbabanggaan sa langit. Sa ilang suntok lang, ang King Class item ay nasira sa ilalim ng kamao ni Hansen. She asterisk T. Hindi ba dapat Battle God King Body ang tawag mo dyan? Ang galing naman. Sigaw ng nine-headed bird habang nakikipaglaban. Half-deified ito, pero ginagamit nito ang lahat ng lakas para pigilan si Hansen. Pero, nasa malaking disbentaha pa rin ito kay Hansen. Nanginginig ang mga buto nito, at parang mababali na. Pinapanood ni Nazias at ng iba pa ang dalawa na nakikipaglaban sa langit. Habang pinapanood ang gintong anino na binubugbog ang nine-headed bird, labis siyang nagulat. Kaya pala ang Extreme King ay isa sa top 3 races. Ang nine-headed bird ng Pirates ay napakalakas, pero hindi pa rin ito makakalaban sa may dugo ng Extreme King. Ang King area na iyon, sa first tier pa lang, ay pumipigil na sa half-deified na nine-headed bird. Nakakatakot ang Extreme King. Kuwit, ang nine-headed bird, nang marinig ang mga komento, ay nagalit. Alam nitong mas mahina si Hansen sa kanya, pero ang King Essay na nagpapalakas sa katawan ni Hansen ay masyadong makapangyarihan. Ang buong universo at lahat ng nilalang ay sumasagot kay Hansen. Ang bawat suntok nito ay pinagsama sa kapangyarihan ng langit at lupa. Sapat na ito para lampasan ang kapangyarihan ng nine-headed bird. Nasuntok sa mukha ang nine-headed bird. Natapon ulit ito, nagsusuka sa galit. F***CQ. Kung hindi ako aatake ng buong lakas ko, iisipin mong isang pusa lang ako. Panahon na para ipakita ko sa iyo na isang tigre ako. Inalog nito ang mga braso, at isang itim na liwanag ang sumilaw mula sa katawan nito. Ang mga braso nito ay naging itim na pakpak habang namamaga ang katawan nito. Naging isang nakakagambalang itim na ibon ito. Ang kakaibang ibon ay parang isang madilim na ulap na may siyam na ulo. Ang mga mata ay may gintong liwanag sa loob, at ang mga kuko nito ay may ulap. Nang ihampes ng ibon ang mga pakpak nito, hangin at apoy ang tinawag nito. Tumaas ito na parang demonyo ng apocalypse. Habang ang mga suntok ni Hansen ay gumulong sa langit na parang mga alon, ang nine-headed bird ay nagpalabas ng kakaiba, nanginginig na sigaw. Ang tunog na iyon ay kayang pumutol ng bato, at tila napunit ang langit dahil sa lakas ng tinig. Ang mga kuko ng ibon ay bumagsak para harangan ang kamao ni Hansen. Pang! Nagbanggaan ang kamao at ang mga kuko, pero sa pagkakataong ito, si Hansen ang natapon. Inihampas ng nine-headed bird ang mga pakpak nito at sumugod kay Hansen. Patuloy na sumisigaw ang ibon, ang mga mata nito ay parang kulog. Naghanda si Hansen na sumugod at umatake ulit pero lumutang lang ang nine-headed bird sa ere. Ang siyam na ulo nito ay naglalabas ng kakaibang tunog parang demonyong bumubulong. Habang nagpapatuloy ang bulong, isang kakaibang itim na area ang sumasakop sa lugar. Kabanata 2354. Naglakad si Hansen patungo sa nine-headed bird. Umaagos ang dilim mula sa nilalang, nilalamon ang lahat ng nakikita sa lahat ng direksyon. Alam ni Hansen na ang dilim ay papunta sa kanya, na ito ay makukulong sa kanyang katawan sa loob lang ng isang segundo. Pang!
Tinamaan ni Hansen ang dilim pero parang bakal ang kanyang tinamaan. Ang pagtama ay nagparamdam ng pamamanhid sa kanyang kamay, at ang pader ng itim sa paligid niya ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang dilim ay tila tumigas na parang pader ng patag na bato. Binalot nito ang buong lugar sa paligid ni Hansen, kinulong siya sa isang maliit na kahon. Patuloy na sinuntok ni Hansen ang itim na bato sa paligid niya, ang kanyang King SA ay patuloy na kumikinang. Pero kahit na ganoon, ang itim na bato ay hindi nasira. Nagsimulang lumitaw ang madilim na demonic symbol sa ibabaw ng bato. Ang langit sa itaas ay may ibon na may 9 na ulo, at ang impyerno sa ibaba ay mayroong suppressing demon coffin. Kahit gaano pa kalakas ang iyong King SA body, hindi mo kayang makatakas sa binding area ng aking demon coffin. Ang tinig ng 9-headed bird ay narinig sa tenga ni Hansen. Sinuri ni Hansen ang demonic symbol sa bato. Ang isa ay parang ulo ng ibon, at umikot at sumigaw sa kanya. Nakita ni Nazias at ng ibang mga tagamasid ang pagsara ng itim na kabaong sa paligid ni Hansen. Ang itim na kabaong ay nakakagambala, at isang 9 na ulong ibon ang nakatayo sa takip nito. Ang bawat isa sa 9 na ulo ng ibon ay nakatingin sa iba't ibang direksyon, at pinipigilan nito ang kabaong. Isang demonic air ang umiikot sa kabaong, at kahit anong subok ni Hansen na umatake, ang demon coffin ay hindi magbibigay. Patuloy na sumusuntok si Hansen, pero hindi niya mabasag ang suppressing field ng demon coffin. Ang demonic symbols ay kumislap sa loob ng kabaong, at lumitaw ulit ang isang ulo ng ibon. Ang kakaibang mata ng ibon ay tumitig kay Hansen at tumawa ang nilalang. Huwag mo nang sayangin ang iyong hininga. Ang aking suppressed demon coffin ay kayang itali ang mga Diyos at demonyo. Kahit na isang deified ang nasa lugar mo, hindi ito makakaalis sa kabaong na ito. Maaari mo nang ibigay ang Ancient God Origin ngayon. Kung hindi, at ang suppressed demon coffin ay mahulog sa demonic abyss, kahit ako ay hindi na makakatulong sa iyo. Hindi pinansin ni Hansen ang ibon. Patuloy siyang sumusuntok sa suppressed demon coffin, pero walang silbi. Ang lakas ni Hansen ay walang kwentang tumama sa mga pader ng demon coffin. Mayroong isang kapangyarihan, parang abyssal, na sumisipsip sa kanyang mga pagsuntok. Hindi niya kayang saktan ang demon coffin. Tinawag ni Hansen ang kanyang purple eye butterfly. Tiningnan niya ang demon coffin, at nalaman niyang hindi solidong bagay ang demon coffin. Sa halip, ito ay patuloy na nabubuo at pinapagana ng kapangyarihan mula sa demonic abyss. Konektado ito sa abyssal at demonic world na iyon. Bukod pa rito, ang kabaong ay unti-unting bumabagsak sa lugar na iyon ng kadiliman. Ang demonic air ng suppressed demon coffin ay lumakas, patuloy na pinupuno ng mga daloy ng dilim na nagmumula sa 9 na ulo ng ibon. Ang mga mata ng halimaw ay naglalabas ng demon light na tila gumagawa ng daan para sa demon coffin. Ang demon coffin ay unti-unting bumababa sa kadiliman habang ang mga tentacle na gawa sa madilim na substansya ay hinihila ito pababa. Tulad ng sinabi ng 9-headed bird, kahit isang deified ay hindi makakaalis kapag nahulog na sila sa madilim na abyss na iyon. Prince 16, napaka-talented mo. May proteksyon ka rin ng King SA. Marami kang magagawa. Bakit mo isusuko ang iyong buhay para sa Ancient God Origin? Mabuhay ka ng mahaba at maganda, napapaligiran ng maraming magagandang babae. Mamamahala ka sa lahat ng Extreme King. Ang pagkamatay ay hindi sulit, sabi ng ulo ng ibon sa isang nakakaakit na tono. Lumitaw ulit ito mula sa mga pader ng kabaong. Nakita ni Hansen na nakakainis ito, kaya sinuntok niya ito. Nawala ang ulo ng ibon pabalik sa kabaong, at ang lakas ni Hansen ay sinipsip ng mga pader ng bato. Umiikot ang ulo ni Hansen sa mga iniisip. Ang demon coffin area na ito ay napakakaiba. Natatakot ako na ang ordinaryong kapangyarihan ay hindi ito kayang basagin. Ang King SA ay malakas, pero pinagsama pa rin ito sa aking laman, ibig sabihin ay hindi ko ito makontrol. Hindi ko kayang gamitin ang King SA sa labas ng aking balat. Ang pag-asa sa kapangyarihan ng King SA para basagin ang area ng demon coffin ay walang silbi. 9-headed bird, kung pupunta ako sa demonic abyss, ang bagay na ito ay walang silbi rin para sa iyo. Mawawala mo ang Ancient God Origin, at magiging kaaway ka rin ng Extreme King. Gusto mo bang mamatay? Sabi ni Hansen. Ang iba ay maaaring matakot sa iyo at sa Extreme King, pero hindi kami mga pirates. Ibigay mo na lang sa akin ang Ancient God Origin habang nasa unahan ka pa. Kung hindi, malilibing ka sa demonic abyss. Extreme King man o hindi, wala akong pakialam, masamang tumawa ang 9-headed bird. Hindi gumalaw si Hansen, at sinabi niya, maliban na lang kung sinusuportahan ka ng very high, ang mga pirates ay hindi nang ahas na lumaban sa Extreme King mag-isa.
Kailangan mong isipin ito. May dala akong libu-libong King essay. Isa akong henyo na walang kapareho sa Extreme King. Mahal na mahal ako ng ama ko. Kung ililibing mo ako sa demonic abyss, ano sa tingin mo ang gagawin ng ama ko? Sa tingin mo ba ilalaban ng very high sa buong Extreme King para sa iyo? Tumahimik ang nine-headed bird, pagkatapos ay sumitsit, huwag kang mag-imbento. Ibigay mo sa akin ang iyong ancient god origin kung gusto mong mabuhay. Kung hindi, kahit si King Bai mismo ang pumunta rito, mamamatay ka pa rin sa demonic abyss. Masama ang ugali ko. Mabait lang ako sa mabait. Ang pagtatangka na takutin ako ay hindi magpapabigay sa akin ng ancient god origin kahit gaano pa kadelikado ang sitwasyon ko. Tumahimik si Hansen at sinabi, pero kung gusto mong makipagpustahan sa akin at matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang ancient god origin. Kumunat ang noo ng nine-headed bird at nagtanong, ano ang iminumungkahi mo? Ginamit mo ang suppressed demon coffin para bitagin ako. Wala ito. Tayo ay nakatayo rito nang hindi umiiwas. Susuntukan mo ako, at susuntukan kita. Ang unang gumalaw ay talo. Iyon ang pagsusulit sa tunay na tapang ng isang tao. Kung matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang ancient god origin, sabi ni Hansen. Kumislap ang mga mata ng nine-headed bird. Tiningnan nito si Hansen nang may paghamak at sinabi, may King essay body ka, na ginagawang mas malakas ka kaysa sa aking half-deified body. Bakit ako papayag sa pustahang ito? Hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ng King essay. Kung gagamitin ko ang kapangyarihan ng King essay, matatalo rin ako, sabi ni Hansen. Seryoso ka ba? Kumislap ang mga mata ng nine-headed bird. Tinitig niya si Hansen habang nagsasalita. Ipinapangako ko sa pangalan ni King Bai. Kung babaliin ko ang pangako ko, mamamatay si King Bai, sabi ni Hansen. Nang marinig ng nine-headed bird na ginamit ni Hansen ang pangalan ni King Bai para sa pangako, naniwala ito. Pero may pagdududa pa rin ito. Gusto kong makipagpustahan. Pero ako ang unang susuntok. Kung gumalaw ka o gagamit ka ng King essay, talo ka. Sige, mabilis na sagot ni Hansen. Ang nine-headed bird, nang marinig ang mabilis na sagot ni Hansen, ay mas lalong nagduda. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, sinabi nito, ang ating sariling kapangyarihan lang ang magagamit natin para lumaban. Hindi natin magagamit ang Xenogeneic treasures. Bahagyang namutla ang mukha ni Hansen. Tinaasan niya ang kilay at sinabi, hindi ba normal ang paggamit ng Xenogeneic treasures? Malapad na ngumiti ang nine-headed bird. Ang paggamit ng Xenogeneic treasures ay mas masama kaysa paggamit ng King areas. Ayaw mo sa aking suppressed demon coffin area, pero gusto mo naman ng Xenogeneic treasures. Tungkol doon, ang mukha ni Hansen ay mukhang nag-aalala pa rin. Magmadali ka at magdesisyon. Ang suppressed demon coffin ay malapit nang mahulog sa demonic abyss. Kung hindi ka magdedesisyon ngayon, hindi ka na makakapagbalik. Tumawa ulit ang nine-headed bird. Sige, pumapayag ako, pero ako ang unang susuntok. Nakita ni Hansen na ang suppressed demon coffin ay nasa gilid na ng demonic abyss at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Hindi, ako ang unang susuntok, agad na sagot ng nine-headed bird. Ang mukha ni Hansen ay patuloy na nagbabago at hindi siya nagsalita. Isang nakakatakot na demonic air ang pumasok sa suppressed demon coffin. Ang kabaong ay yumuko, at ang tentacle-like na demonic power ay umaabot na kay Hansen. Sige, pumapayag na ako, sigaw ni Hansen nang makita ang madilim, demonic tentacle na umaabot sa kanya. Hihi, iyon na iyon. Tumawa ang nine-headed bird. Bumukas ang suppressed demon coffin at lumabas si Hansen. Ang suppressed demon coffin ay nalunod sa dilim habang ang mga itim na tentacle ay umakyat sa paligid nito at hinayla ito pababa sa kadiliman. Kabanata 2355. Lumutang si Hansen pababa hanggang sa tumama ang kanyang mga paa sa ibabaw ng tubig. Wala siyang planong tumakas. Tumingin siya kay nine-headed bird at sinabi, mananatili akong nakatayo rito. Maaari mong gamitin ang anumang kapangyarihan na gusto mo, at kung ang aking mga paa ay lumikha ng anumang alon sa tubig, talo ako. Nang marinig ng nine-headed bird ang deklarasyon ni Hansen, lumutang din ito pababa sa ibabaw ng dagat. Ang anyong nitong siyam na ulong ibon ay bumalik sa anyong tao. Ngumiti ito at sinabi, inaasahan ko na iyon mula sa isang prinsipe ng Extreme King, totoo ka sa iyong salita. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ang mga pirates, pero ang mga Extreme King ay mapagkakatiwalaan, malamig na sabi ni Hansen. Ngumiti ang nine-headed bird at sinabi, walang kailangang magtangkang manginis sa akin. Kung tutupadin mo ang iyong bahagi ng kasunduan, hindi ko lalabag ang mga patakaran. Mabuti. Ikaw ang unang susuntok.
Nakatayo si Hansen sa ibabaw ng dagat, hindi gumagalaw. Sige, ako ang unang susuntok, sabi ng nine-headed bird, pero patuloy itong nakatingin kay Hansen nang hindi umaatake. Tiyak ang nine-headed bird na kaya nitong talunin si Hansen basta't hindi sangkot ang King SA. Madaling mapagalaw si Hansen. Pero si Hansen ay isang prinsipe ng Extreme King, kaya alam ng nine-headed bird na huwag basta-basta aatake. Pinag-isipan nito ang pinakamagandang paraan para mapagalaw si Hansen mula sa kanyang kinatatayuan. Ano, hindi ka pa rin umaatake? Natatakot ba ang isang half-deified sa akin? Tumawa si Hansen. Itinaas ng nine-headed bird ang labi nito na may pagngisi. Hindi ko ba sinabi sa iyo? Ang pagtatangka na manginis sa akin ay hindi gagana. Pagkatapos noon, tiningnan ng nine-headed bird si Hansen at naisip, ang kanyang original Water King body ay hindi masisira. Kahit na tuluyang sirain ko ang kanyang itaas na katawan, ang kanyang mga paa ay maaaring manatiling hindi nasasaktan. Kahit gaano pa kalakas ang suntok ko, hindi garantisadong mapagalaw ko ang kanyang mga paa. Nang maisip iyon, may naisip ang nine-headed bird. Naghanda itong sumuntok. Teka, biglang itinaas ni Hansen ang kamay para pigilan ang lalaki. Ano, pinagsisisihan mo na ba ang ating kasunduan? Tinitigan ni nine-headed bird si Hansen. Tumawa si Hansen. Wala akong pinagsisisihan, pero bago ka sumuntok, dapat nating pag-usapan ang ating kasunduan. Anong laro ang nilalaro mo ngayon? Napagkasunduan na natin ang mga termino ng ating kasunduan, ibibigay mo sa akin ang Ancient God Origin kung matalo ka. Ganoon lang kasimple, kumunot ang noo ng nine-headed bird. Ibibigay ko ang Ancient God Origin kung matalo ako, pero paano kung ikaw ang matalo? Kung hindi natin aayusin ang aspektong iyon ng kasunduan, maaaring subukan mo pa rin kunin ang aking Ancient God Origin matapos kang matalo. Wala akong proteksyon dito, sabi ni Hansen. Kung matalo ako, hindi ko na susubukang kunin ulit ang Ancient God Origin. Kahit na itapon mo ito sa lupa sa harap ko, hindi ako nang ahas na pulutin ito, sabi ng nine-headed bird. Galing. Sige na, kung gayon. Nag-activate si Hansen ng kanyang original Water King body, at ang kanyang buong katawan ay naging translucent. Nakatayo siya sa ibabaw ng dagat na parang konektado siya rito. Kaya pala plano mong gamitin ang original Water King body para manalo. Masamang desisyon iyon. Malamig na umungol ang nine-headed bird. Itinaas nito ang kamay, at isang itim na demonic air ang nagtipon sa harap ng kamao nito. Bumuo ito ng isang walang tigil na umiikot na black hole. Beats! Sumuntok ang nine-headed bird papunta kay Hansen, at nanginginig ang espasyo sa paligid ng kamao nito. Ang black hole ay dumiretso kay Hansen, at ang nakakatakot nitong kapangyarihan ay humihila sa lahat ng nasa paligid nito. May distansya pa si Hansen sa black hole, pero hinihila na siya nito. Nanginginig ang kanyang anyong tubig, na parang ang tubig sa kanyang anyo ay maaaring matanggal at masipsip ng black hole anumang oras. Ang pag-atake ng nine-headed bird ay hindi direktang tumama sa katawan ni Hansen. Sa halip na isang nakakasirang pag-atake, ito ay para maaapektuhan ang balanse ni Hansen. Ang magnetic force nito ay patuloy na humihila hanggang sa masipsip si Hansen sa loob. Dahil mas malakas ang nine-headed bird, ang katawan ni Hansen ay mahihila ng black hole. Walang paraan para matalo ito. Pero halos hindi napansin ni Hansen ang black hole. Nanatili siyang walang galaw sa ibabaw ng tubig. Hindi siya gumagalaw papasok sa black hole. Kumunat ang noo ng nine-headed bird. Ang pag-atake nito ay mas mahusay kaysa sa kaya ni Hansen nang hindi ginagamit ang kanyang King SA power. Dapat ay nahuhulog na ito sa black hole. Pero hindi gumagalaw si Hansen. Hindi rin ito gumagamit ng King SA o anumang uri ng xenogeneic treasure. Tinitig ng nine-headed bird si Hansen na nalilito. Tumawa si Hansen. Iminungkahi niya ang pustahang ito dahil alam niyang mananalo siya. Hindi niya gagawin ang panganib na ito ng basta-basta. Walang nakitang kakaiba ang nine-headed bird sa poster ni Hansen, pero maaaring gumamit si Hansen ng isang uri ng trick na hindi nito alam. Iminungkahi ni Hansen ang pustahang ito dahil mayroon siyang Silver-Winged Dragon Beast Soul. King Class Xenogeneic Beast Soul Silver-Winged Dragon, Area Type. Hindi alam ni Hansen kung ang King Class Beast Souls lang ang may Area of Effect, pero sa sandaling iyon lang ang Area Beast Soul na mayroon siya. Ang Silver-Winged Dragon ay makakapag-deploy ng water area, pero iba ito sa natural na water area ni Bai Yi. Ang water area na ito ay tinatawag na Dragon Area. Ang Sea Dragon ay may kaluluwa ng dagat, kaya kung gagamitin ni Hansen ang Dragon Area sa tubig, magiging bahagi siya ng dagat. Ang kanyang katawan ay sumama sa dagat mismo.
Nakatayo si Hansen sa ibabaw ng dagat gamit ang kapangyarihan ng dagat para manatiling tuwid. Kahit hindi niya ito kontrolado ng tama, hindi siya mapapagalaw maliban na lang kung ang nine-headed bird ay tumawag ng sapat na kapangyarihan para ilipat ang buong dagat. Ang isang bakal ay madaling mailipat, pero kung ito ay nakaweld sa isang aircraft carrier, kahit anong hila ay hindi ito mapapagalaw. Siyempre, ang isang stick ay hindi makakakontrol ng isang aircraft carrier. Pero ang punanetay lang matatag ay sapat na para kay Hansen. Gamit ang Dragon Area, ang pagtayo sa ibabaw ng dagat ay nagparamdam kay Hansen na parang immortal. Wala nang magagawa ang nine-headed bird sa kanya. Patuloy na pinapalakas ng nine-headed bird ang kanyang black hole, pero hindi nito maigalaw si Hansen. Nanlaki ang mga mata nito. Pinapanood ni Ziyas ang paligsahan na estatwa. Wala siyang ideya kung paano ito ginagawa ni Hansen. Nine-headed bird, kaya mo pa bang magpatuloy? Ngumiti si Hansen. Malamig na umungol ang nine-headed bird. Inalis nito ang black hole, pagkatapos ay ibinaba ang mga braso nito. Nagsasalita ito kay Hansen, sige. Kung kaya mong igalaw ako, talo ako. Kung hindi ako gagalaw, aatake ulit ako. Magdedesisyon tayo ng mananalo pagkatapos. Kung gayon, ako ang magsisimula, sabi ni Hansen, tinawag ang kanyang mga pakpak. Inihampas nito ang mga pakpak at lumipad palayo. Nanlaki ang mga mata ng nine-headed bird. Malapit nang mawala si Hansen sa paningin nito. Sobrang galit nito kaya naging siyam na ulong demonyong ibon ulit ito. Hinabol nito si Hansen at galit na sumigaw, nakakasukang Extreme King. Ipapahiya mo ba ang ama mo ng ganyan? Talo ka. Huminto si Hansen. Lumingon ito at tumingin kay nine-headed bird na may ngisi. Ano ito? Dahan-dahang huminto ang nine-headed bird. Ang mukha nito ay naging berde nang mapagtanto nitong niloko lang ito. Natalo ito dahil hinabol nito si Hansen. Nahulog ito sa pinakasimpleng patibong. Kabanata 2356. Halata ang plano ni Hansen. Dahil hinayaan ni Hansen na sumuntok muna ang nine-headed bird, may tsansa itong manalo. Kaya pumayag ang nine-headed bird sa postahan. Pero ang Dragon Area ni Hansen ang nanalo laban sa unang pag-atake ng nine-headed bird, at ang sandali na huminto ito sa pag-atake ay ang sandali na tinatakan ang pagkatalo nito. Pwede na ba akong umalis? Ngumiti si Hansen kay nine-headed bird. Umalis ka na, huwag mo na akong makita pa. Ang mukha ng nine-headed bird ay napangiwi sa galit. Nang hindi naghintay ng sagot ni Hansen, lumingon ito at lumipad palayo. Nagulat si Hansen. Hindi niya inaasahan na tutuperin ng nine-headed bird ang pangako nito, pero mabuti na lang at ginawa nito. Ang kapangyarihan ng Dragon Area ay nagmula sa koneksyon nito sa tubig. Kung may kukulong si Hansen sa suppressed demon coffin, mawawala ang koneksyon niya sa dagat at mahihila siya sa demonic abyss. Maliban na lang kung gagamitin ni Hansen ang kanyang super god spirit body, hindi niya matatalo ang nine-headed bird. Walang pag-aalinlangan, lumipad si Hansen sa ere at bumalik sa Half-Star Bay. Wala na siyang sinabi pa kay ZS. Kung hindi pa umalis si Miss Mirror, doon siya naruroon. Maraming elites ang gustong makuha ang Ancient God Origin. Ang paglagi sa tabi ni Miss Mirror ang pinakamagandang gawin ni Hansen dahil pipigilan nito ang iba na kunin ang bagay na iyon sa kanya. Kahit na marahil ay makakatakas si Hansen, si Bauer ay kasama pa rin ng Extreme King. Kaya, naramdaman ni Hansen na may obligasyon siyang manatili. Lumipad siya ng ilang daang metro, pero bigla, nakaramdam siya ng kidlat sa paligid niya. Isang higanti na parang demonyo o Diyos ang nakalutang sa mga ulap. May bumagsak na kamay patungo kay Hansen. Ang kamay ay bumagal, at ang hangin sa paligid ni Hansen ay nag-concentrate hanggang sa maging kasing tigas ng bakal. Hindi kayang sirain ni Hansen ang hangin. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Isang deified elite, nakaramdam si Hansen ng panlalamig, at naghanda siyang lumaban. Habang akmang susugod na siya, isang sword light ang lumitaw at tumama sa malaking kamay. Parg! Sumigaw ang higanti sa mga ulap at binawi ang kamay nito. Ang mga mata nitong parang Diyos ay tumingin pababa sa tinamaan nito. Isang magandang babae na may hawak na tansong espada ay lumitaw. Miss Mirror. Napakasaya ni Hansen. Tinitig ng higanti si Miss Mirror, pagkatapos ay nawala. Mukhang natatakot ito kay Miss Mirror, at ayaw nitong makipag-away dito. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang pinili ni Ancient Water God. Lumapit si Miss Mirror kay Hansen at tiningnan ang Ancient God Origin na hawak nito. Hindi ba iyon ang dahilan kung bakit mo ako dinala rito? Sabi ni Hansen. Narito lang ako para subukan ang aking swerte. Wala akong pag-asa sa iyo, kaya hindi ko inaasahan na magtatagumpay ka, simpleng sabi ni Miss Mirror.
Hinawakan ni Hansen ang ilong niya at tumingin sa dugong pulang dagat. Parang alam ni Miss Mirror ang iniisip ni Hansen. Sa neutral na tono, sinabi niya, ang mga barko ng Extreme King ay narito na. Kukunin nila ang mga planetang tinamaan ng dugo ni Ancient Water God. Hindi pala para sa Ancient God origin si Miss Mirror, gusto lang nitong kunin ang sistema na napuno ng dugo ni Ancient Water God. Matapos ang pagkabigo ni Ancient Water God at ang pagkalat ng dugo nito, ang primitive creatures ng mga planetang ito ay magiging malakas na ngayon. Maging ang mga tigang na planeta ay uunlad dahil sa buhay na dugo ni Ancient Water God. Ang water area na mula sa dugo ni Ancient Water God ay may hindi kapani-paniwalang life force. Maraming nakakatakot na xenogeneics ang kayang palagwin nito. Ito mismo ang kailangan ng Extreme King. Sa kabilang banda, ang Ancient God origin ay hindi gaanong importante. Magagamit lang ito para palagwin ang isang malakas na water element elite. Wala ito kumpara sa halaga ng isang buong sistema. Sinundan ni Hansen si Miss Mirror pabalik sa barko, at nakita niyang naghihiwa-hiwalay ang mga barko ng Extreme King para bantayan ang mga planeta ng sistema. Nakita ni Hansen na ang Blood Kirin ay nasa kanilang barko, at nagulat siya na naghintay lang ito sa kanya. Halata na hindi ito ang walang isip na hayop na akala ni Hansen. Nang makita ng Blood Kirin si Miss Mirror, mukhang pag-alit at natatakot ito. Nahulaan ni Hansen kung bakit. Inilipat ni Ancient Water God si Hansen palayo, at hindi makikinig ang Blood Kirin sa mga utos ni Miss Mirror. Dapat ay gumamit ito ng isang uri ng trick para makuha ang nilalang sa isang barko. Ang babaeng ito ay masyadong tuso. Hindi ko alam ang gusto niya. Bakit hindi niya sinabi sa iba na hindi ako si Bai? Hinaplos ni Hansen ang singsing sa kanyang daliri at naisip, marahil ay may kinalaman ito sa singsing na ito. Pero hindi niya ako pinilit na tanggalin ang singsing. Bakit? Hindi maintindihan ni Hansen. Alam niyang kailangan niyang tumigil sa pag-iisip nito. Inilabas niya ang xenogeneic gene ng Silver-Winged Dragon at nilunok ito para pagandahin. Duke Jin Dagdag 1, Duke Jin Dagdag 1. Ang mga anunsyo ng Duke Jin ay patuloy na naririnig sa ulo ni Hansen. Nakakuha siya ng 10 Duke Jin sa kabuuan. Kung makakakuha pa ako ng ilang King Class Xenogeneic Genes, hindi na ako mag-aalala sa The Story of Genes. Masaya at nag-aalala si Hansen. Si Miss Mirror ay hindi na natili sa planeta ng matagal. Kailangan siya sa pagkuha, pero hindi siya ang namamahala sa pagpapalago ng planeta. Ang kanyang gawain ay natapos bago pa man dumating ang karamihan sa mga barko ng Extreme King. Alam ni Hansen na maraming elite si Miss Mirror sa paligid nito, pero hindi sila lumitaw sa paligid nito. Ang pagkuha ng isang importanteng sistema ay magiging madugong gawain. Ang Ancient God ay hindi basta susuko sa lugar, kaya ang magkabilang panig ay magkakaroon ng sakripisyo sa pagtatangkang kunin ang sistema. Ang presyo ay magiging mataas kahit manalo o matalo sila. Matapos bumalik sa King's Kingdom, dinala ni Hansen ang Blood Kirin pabalik sa Planet Water Zone. Hindi siya pinigilan ni Miss Mirror, at wala na itong sinabi pa sa kanya. Walang sino man ang nagtangkang guluhin siya. Pero mas lalo siyang nag-alala. Hindi niya alam ang nasa isip ni Miss Mirror, at wala siyang ideya kung ano ang tunay nitong layunin. Maaari ko na lang ibalik si Bauer sa mga santuwaryo. Mas ligtas iyon para sa ating dalawa, naisip ni Hansen na may inis. Kailangan niyang kunin si Bauer kay Lan Haishin. Pero bago pa mahanap ni Hansen si Lan Haishin, hinanap siya nito. Mukhang masama rin ang mood nito. Bai, may nakalimutan ka ba? Nahanap ni Lan Haishin si Hansen sa hardin at tiningnan siya na nakataas ang kilay. Hindi nito sinabi ang gusto nito ng direkta dahil nagdududa pa rin ito sa pagkakakilanlan ni Hansen. Noong nakaraang buwan, noong Siyam. Naalala ko. Pero dinala ako ni Miss Mirror sa isang lugar para gumawa ng isang bagay. Wala akong magawa, sabi ni Hansen na nakanguso. Pagkatapos ay naisip niya, mabuti na lang at may especially iya akong si Bauer. Mabuti naman at naalala mo. Pero dahil napalampas natin ito, kailangan nating maghintay ulit ng 2 buwan. Mas mabuting kumilos ka sa susunod na 2 buwan at tumigil sa pagbibigay sa akin ng problema. Matapos magsalita si Lan Haishin, umalis na ito. Hindi man lang siya nito nilingan. Kabanata 2357. Dahil hindi sigurado si Hansen sa tunay na layunin ni Miss Mirror, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang halatang panganib. Nanatili siya sa Planet Water Zone at ginugol ang kanyang oras sa pangangaso ng mga Duke Xenogeneics. Gusto niyang punuin ang kanyang Duke Genes. Nakakita si Hansen ng ilang Duke Xenogeneics, pinatay niya ang mga ito, at kinain ang kanilang Duke Genes.
Ang kanilang Xenogeneic genes ay nagdaragdag ng isang punto sa kanyang Duke gene tally, kaya ang pag-level up ay napakabagal na proseso. Hindi ito kasing bilis ng pagkain ng isang King Xenogeneic gene para makuha ang 10 Duke gene points. Ayaw niyang magdulot ng maraming gulo. Kailangan niyang maging matyaga at dahan-dahang maglakbay sa Planet Water Zone sa pangangaso ng mga Duke Xenogeneics. Ano ito? Nakakita si Hansen ng isang maliit na bundok na gumagalaw sa ilalim ng dagat. Dahan-dahan itong gumalaw, pero nasabi ni Hansen na gumagalaw talaga ito. Nang sumakay si Hansen sa Blood Kirin para mas maayos na makita, napagtanto niyang hindi naman pala ito bundok. Isang suso pala ito. Ang shell nito ay 100 metro ang taas. Itim at kulay abo ito, at parang bato mula sa malayo. Sa ilalim ng suso, ang puting palda nito ay lumitaw. Dahan-dahan itong kumikilos sa buhangin. Naramdaman ni Hansen at ng Blood Kirin na papalapit na sila, ang mountainous conch ay gumagalaw at nagpalabas ng asul na liwanag. Tinakpan nito ang 1,000 metro, tinatakpan sina Hansen at ang Blood Kirin. Nagalit ang Blood Kirin. Ang kanyang blood air ay sumabog habang sumusugod ito patungo sa sea conch. Hindi alam ni Hansen kung ano ang ginagawa ng area ng sea conch. Mukhang hindi ito direktang nakakaapekto kay Hansen. Pero dumating din ang Blood Kirin sa harap ng sea conch, na may blood air na umiikot sa paligid nito. Umatras ang sea conch sa loob ng shell nito habang ang mga kuko ng Blood Kirin ay dumadaos-dos sa matigas na ibabaw ng shell, nag-iiwan ng mga gasgas. Umuungal ang Blood Kirin sa galit. Patuloy nitong hinahampas ang suso, sinusubukang basagin ang shell. Pero sa kabila ng lakas nito, ang Blood Kirin ay hindi makapag-iwan ng higit pa sa mga magaan na gasgas. Ang conch shell ay 100 metro ang taas, kaya ang mga gasgas na iyon ay walang kabuluhan. Isang King Class Xenogeneic. Natuwa si Hansen sa natuklasan na ito. Kung ganoon katigas ang shell nito, ang nilalang ay dapat na King Class. Isang mahina na King Class, base sa fleshy body nito, pero King Class pa rin. Patuloy na hinahampas ng Blood Kirin ang shell, pero ang bawat hampas ay mas kaunti ang iniwang marka. Nakakalito iyon kay Hansen. Inilabas ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife at hinampas ang shell. Wala itong epekto, at ang performance niya ay mahina kumpara sa Blood Kirin. Kumunat ang noo ni Hansen. Inilabas niya ang kanyang Thunder God Spike, tinawag ang kidlat nito, pagkatapos ay itinutok ito sa shell ng sea conch. Gusto niyang paralisahin ang hayop. Pagkatapos noon, kaya niya itong ibaligtad at patayin mula sa ibaba. Pero ang shell ng nilalang ay tila perpektong nag-i-insulate nito mula sa kidlat ng Thunder God Spike. Ikinakunot iyon ng kilay ni Hansen. Ang tigas talaga ng shell ng isang ito. Pero ang laki nito. Panigurado, magiging magandang armor ito. Ang shell ay masyadong malaki para gamitin sa isang hanay ng armor. Pero, magiging magandang construction material ito para sa mas malaking bagay. Pero bago pa magawa ni Hansen ang isang bagay mula rito, kailangan muna niyang patayin ito. Sinubukan niya ang lahat ng uri ng kapangyarihan, pero ang pinakamalakas niyang pag-atake ay makapag-iiwan lang ng marka na ilang pulgada ang lapad. Wala itong epekto sa sea conch. Ibaligtad natin. Tawag ni Hansen sa Blood Kirin. Tinipon nila ang kanilang lakas, at binaligtad nila ang sea conch. Pero nang maibaliktad nila ito, napagtanto nilang nakasil ito sa ilalim. Walang pasukan. Ang butas ay naharang ng parehong material na bumubuo sa natitirang bahagi ng shell. Habang tinitingnan ulit nila ang nilalang, napagtanto ni Hansen at ng Blood Kirin na ang mga marka na naiwan nila sa shell nito ay nawala na. Nasayang ang kanilang pagsisikap. Hindi ito tama. Ang isang ito ay may third tier area siguro. Paano naman magiging ganoon katigas ang conch shell? Kahit ang Blood Kirin, na may full power attack, ay maliit lang ang iniwang marka, tumingin si Hansen sa paligid sa asul na mga ilaw ng area. Paano naman nagkaroon ng ganoon kalakas na king area ang suso na ito? Matagal na silang naroon, pero ang asul na ilaw ay walang pinsalang ginawa kay Hansen o sa Blood Kirin. Hindi naman ito parang atake. Ito kaya ay isang weakening area. Pinag-isipan ni Hansen ang posibilidad, pero hindi ito mukhang tama. Kung ito ay isang weakening area, dapat ay naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang lakas. Pero wala namang nararamdamang energy drain si Hansen, ang kanyang katawan ay puno ng sigla. Kung hindi ito weakening type, ito kaya ay cell-strengthening type. Pinapalakas ba ng asul na ilaw ang shell? Hinaplos ni Hansen ang kanyang baba habang iniisip ito, pero tinanggal din niya ang ideyang ito. Kung ito ay isang cell-strengthening area, hindi na kailangan ng sea conch na ilabas ang liwanag sa ganoon kalaking area.
Mas malawak ang area, mas magkakalat ang kapangyarihan. Ang cell strengthening area ay kailangan lang sa paligid ng shell mismo. Bakit kailangan nitong palawakin ang abot nito ng ganoon kalayo? Kung hindi ito weakening o cell strengthening area, ano ito? Tinitigan ni Hansen ang si Conch habang iniisip ang palaisipan. Ang Blood Kirin ay may maikling pasensya, at ang hindi nito kayang sirain ang shell ng si Conch ay lalong nagpapasigla sa Blood Kirin. Patuloy nitong sinusubukang kagatin ang shell, pero wala itong epekto. Ang mga marka na iniwan nito ay lalong lumiliit. Teka, ang kapangyarihan ng Blood Kirin ay hindi humina. Sa katunayan, ang galit nito ay nagparamdam sa kanya na mas malakas pa. Bakit lumiliit ang mga gasgas nito? Tinitigan ni Hansen ang mga gasgas sa conch shell. Pagkaraan ng ilang sandali, kumislap ang kanyang mga mata. Ang area power nito kaya. Lumangoy si Hansen sa tabi ng conch shell at hinaplos ang mga gasgas sa ibabaw nito. Tumigil ang Blood Kirin sa pag-atake. Hindi nagtagal, ang mga gasgas ay nawala na. Ang paggaling ay naganap sa harap ng kanilang mga mata. Kung kahit ang isang top-class half-deified creature na parang Blood Kirin ay hindi kayang basagin ang shell ng suso, ang shell ay hindi kapani-paniwalang matigas. Pero hindi inisip ni Hansen na ang lakas ay nagmumula sa material ng shell. Ang conch shell ay napakatigas, pero ang hindi kapani-paniwalang resistance nito ay dahil sa king area ng nilalang. Hindi alam ni Hansen kung tama ang kanyang hula, kaya pagkatapos ng sandaling pag-iisip, kinuha niya ang Blood Kirin at umalis. Umalis sila sa area ng asul na liwanag ng Sea Conch. Kumilos ang Sea Conch na parang alam nito ang ginagawa nila. Pinalawak nito ang asul na liwanag, pero ang max range nito ay 2,000 metro. Hindi nito maipalawak ang liwanag ng higit pa doon. Nang makalayo na sina Hansen at ang Blood Kirin na hindi na maramdaman ng Sea Conch ang kanilang presensya, nagtago sila sa likod ng isang malaking bato. Ginamit ni Hansen ang kanyang purple eye butterfly para obserbahan ang Sea Conch sa malayo. Naghintay ang Sea Conch doon ng ilang sandali. Halos kalahating oras bago ito lumabas mula sa shell para tumingin sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nang hindi nito makita sina Hansen at ang Blood Kirin sa paligid, pinatay nito ang asul na liwanag. Nang makita iyon, tinawag ni Hansen si Spell. Ginawa niya itong sniper rifle at tinutok ito sa Sea Conch. Pang! Walang pag-aalinlangan, pinisil ni Hansen ang gatilyo. Ang bala ay lumabas sa bar aisles at tumagos sa tubig. Tahimik itong papunta sa Sea Conch. Kabanata 2358. Ang normal na mga bala ay makakaranas ng maraming resistance kapag binaril sa ilalim ng tubig. Ang tama ay hihina habang lumalayo ito, at malamang na mapapansin ng Sea Conch ang paglapit nito. Pero may original Water King body at si Dragon Area si Hansen. Sumabay siya sa dagat ng Planet Water Zone mismo. Ginamit niya ang kanyang water powers para likhain ang bala ni Spell, kaya ang bala ay may water abilities din. Sa halip na mapabagal ng tubig na tinatamaan nito, ang bala ay pinapalakas ng dagat. Tahimik itong lumipad patungo sa Sea Conch, parang multo. Pero hindi tinitira ni Hansen ang nakalantad na laman ng nilalang. Tinitira niya ang shell ng suso. Pang! Ang bala ay tumama sa shell ng Sea Conch, gumawa ng maliit na butas na tumagos. Nanginginig ang Sea Conch at agad na nag-activate ng asul na liwanag. Mabilis na tinakpan ng liwanag ang shell ng Sea Conch, pinoprotektahan ang maliit na butas. Kaya pala ganoon. Mas masaya si Hansen. Tumingin siya sa butas ng bala at napansin na may puting katas na umaagos mula rito. Kahit na maliit ang sugat, pinatunayan nito na ang kanyang mga bala ay kayang tumagos sa shell at makasire sa katawan ng nilalang. Ngayon alam na ni Hansen na ang liwanag ang nagpapatibay sa shell ng suso, hindi ang material ng conch shell mismo. Ang tama ni Hansen ay mas mahina kaysa sa mga pag-atake ng Blood Kirin. Pero kahit na ganoon, ang kanyang mga bala ay nakapasok sa shell ng suso. Ang mga kuko ng Blood Kirin ay nakakapag-iwan lang ng magaan na mga gasgas. Halata na ngayon na ang pagkakaiba ay dahil sa asul na liwanag na area. Nanatili si Hansen kung nasaan siya at itinaas ang kanyang sniper rifle para ituon ulit sa Sea Conch. Kung mawala siya ng ilang beses, lahat ng kanyang bala ay tumatama sa shell. Pero wala sa mga bala na iyon ang nakabasag sa shell ng suso. Sa ilalim ng asul na liwanag, nag-iiwan sila ng maliliit na marka sa ibabaw ng shell. Kapag ang mga bala ay dumadaan sa asul na area, hindi sila nawawala ng bilis o lakas. Pero kapag tumama sila sa shell ng suso, wala silang impact na dapat. Tinitingnan ni Hansen ang Sea Conch na may interes. Pagkaraan ng ilang sandali, ang butas ng bala na ginawa ni Hansen ay napuno at tuluyang nawala. Ang recovery power ng suso ay napakalakas.
Kaya pala nag-iwan si Bai ng King Xenogeneic. Marahil ay hindi niya alam kung paano ito patayin, hindi niya ito pinatay dahil gusto niya, tumawa si Hansen. Dahil hindi ito kayang patayin ni Bai, ito ay isang magandang oportunidad para kay Hansen. Siya at ang Blood Kirin ay nanatili sa pagtatago at determinado siyang patayin ang King Class Xenogeneic. Pero may mga hula lang siya kung paano mapabagsak ang nilalang. Wala siyang siguradong paraan para basagin ang asul na liwanag na area, kaya pinlano niyang maghintay doon hanggang sa mag-relax ang Sea Conch. Natuto ang Sea Conch mula sa naunang pag-atake ni Hansen at hindi nito agad ipinakita ang sarili sa pagkakataong ito. Ilang oras bago handa ang Sea Conch na ipakita ulit ang laman nito. Pero sa pagkakataong ito, hindi nito pinatay ang asul na liwanag. Patuloy nitong ginamit ang asul na area habang naglalakbay ito sa mas malalim na bahagi ng dagat. Inisip ni Hansen na ang bagay ay mabigat at mabagal, pero tumakbo ito na parang kuneho. Pinanood ni Hansen ang maliit na bundok na tumakas sa malalim na dagat, lumilikha ng mga eddy at vortex habang naglalakbay ito. Ginamit ni Hansen ang kanyang Purple Eye Butterfly para bantayan ang bagay habang hinahabol niya ito, naghihintay sa sandaling magdesisyon ang nilalang na mag-relax. Ngayon na nasira na ang Sea Conch, nag-iingat na ito. Mabilis itong gumagalaw, at maingat nitong pinananatili ang king area nito sa lahat ng oras. Pero hindi nagmamadali si Hansen. Sinundan lang niya ito. Ang nilalang ay masyadong malaki para madaling maitago sa kanya. Bukod pa rito, may dalawang water area si Hansen. Ang pagtakas sa kanya sa tubig ay halos imposible. Napakatiwala ni Hansen sa kanyang water-aligned powers. Pero napansin ni Hansen na ang kanyang kasalukuyang confidence ay dumating ng masyadong maaga. Nang dumaan ang Sea Conch sa isa pang underwater mountain, nawala ito. Matapos itong umakyat sa likod ng bundok, hindi na ito lumitaw ulit. Inisip ni Hansen na baka bumalik na ito sa tahanan nito, pero nang tumingin siya sa paligid ng bundok, wala siyang nakitang Sea Conch kahit saan. Kakaiba, saan ito nagpunta? Tumingin si Hansen sa paligid, pero wala siyang nakitang bakas ng nilalang. Ang puwang sa pagitan ng mga bundok ay maliit, kaya wala ng ibang lugar para pumunta ito. Ang Sea Conch ay masyadong malaki para hindi mapansin ni Hansen kung lumabas ito. Kaya naghintay si Hansen malapit sa bundok. Pero wala siyang nakita. Ang Sea Conch ay tuluyan ng nawala. Iniisip mo bang kaya mong makatakas sa paningin ko ng ganoon kadali? Masyado kang inosente. Ginamit ni Hansen ang kanyang Purple Eye Butterfly at ang kanyang Dangshan Aura para hanapin ang molecular trail ng Sea Conch. Nahanap niya ito at sinundan. Mabilis na napagtanto ni Hansen na may maliit na butas sa lupa malapit sa bundok. Ang butas ay kasing laki ng kamao ng isang tao. Ang trail ng Sea Conch ay nawala rito. Niloko siya ng suso. Ang Sea Conch na iyon ay kaya palang baguhin ang laki nito. Bakit hindi nito ipinakita ang kapangyarihang iyon kanina? Nagtataka si Hansen. Blood Kirin, pumasok ka at tingnan mo ang ginagawa nito. Pero huwag mong ipaalam sa kanya ang presensya mo. Hindi masyadong magaling si Hansen sa pagbabago ng laki ng kanyang katawan, pero ang Blood Kirin ay isang profesional. Madali nitong mababago ang laki nito. Umuungal ang Blood Kirin. Nanginginig ang katawan nito habang lumiliit ang mga buto nito. Lumiit ito ng isang laki, at pagkatapos ay patuloy na lumiit hanggang sa ang pulang hayop ay parang maliit na laruan. Pagkatapos, umakyat ito sa butas. Naghintay si Hansen sa labas. Tumingin siya sa paligid at sinuri ang kanal na papunta sa butas. Pinag-aralan ni Hansen ang mga Schwannman techniques na naiwan ni Mr. White. Natutunan niya ang ilang kasanayan, pero napakasimple nito. Mastered lang niya ang ilang methods of calculation nito, pero kung simple ang sitwasyon, magagamit niya ang mga techniques na iyon para magbigay ng ilang insight. Ang underwater mountain ay napaka-espesyal. Maraming bundok sa paligid, at magkakakonekta ang lahat. Ang mga bundok ay hugis bulkan na may mga crater sa tuktok, at may malalaking butas sa mga tuktok. Mula sa itaas, ang siyam na bundok ay parang isang kadena ng magkakaugnay na singsing. Naalala ni Hansen sa Schwannman technique na ang ganitong uri ng kapaligiran ay tinatawag na nine rings. Kung ang ganitong uri ng landscape ay nasa alliance, walang sino man ang nang-ahas na manirahan doon. Ang ganitong lugar ay maraming malas, at ang mga taong pumipili na manirahan doon ay magdurusa sa mga kahihinatnan. Pero ang teoryang iyon ay maaaring hindi naaangkop sa Geno Universe. Sabi ni Mr. White, ang Schwannman techniques ay nangangailangan ng maraming pagpapabuti para sa Geno Universe. Ang mga techniques at powers ay iba sa Sanctuary at sa Geno Universe, at interesado siyang pag-aralan ang mga pagkakaibang iyon. Tinitingnan ni Hansen ang bundok nang biglang lumitaw ang isang puting anino mula sa mga tuktok.
Isang malaking electric eel na 12-12 metro ang haba. Habang lumalangoy ito, ang puting kaliskis nito ay kumikislap na may kuryente. Mukhang kakaiba itong maganda. Isa pang king class Xenogeneic. Kumunat ang noo ni Hansen. Hindi ito inaasahan. Kabanata 2350. Sa pagkakaalam ni Hansen, nilinis ni Bai ang Planet Water Zone noon pa man. Kahit si Lan Haishin ay hindi na nag-abalang magpadala ng mga pangkat ng mangangaso. Pero ngayon, nakakita si Hansen ng dalawang king class Xenogeneics ng sunod-sunod. Pareho rin silang nasa iisang lugar. Isang malaking problema ito. Inilabas ang kanyang Thunder God Spike, pumunta si Hansen patungo sa king class Electric Eel. Hindi talaga alintana ni Hansen kung anong pagbabago ang nararanasan ng Planet Water Zone ngayon. Papatayin lang niya ang anumang king class creatures na makita niya. Ang pagkuha ng king class genes ay maganda para sa kanya. Ginamit niya ang kanyang original Water King body, pagkatapos ay pinakawalan din ang kanyang dragon area. Gumalaw si Hansen na parang water dragon habang sumusugod siya patungo sa malaking electric eel. Ang Thunder God Spike ay kumikislap na may nakakatakot na pilak na kidlat at ang tunog ng kulog ay umuungal sa landas nito. Ang king areas ni Hansen ay binalot ang higanteng electric eel. Ang tubig ay pumihil sa katawan ng eel at ang nilalang ay lumangoy ng napakabagal na parang lumalangoy ito sa putik. Habang nagagalak si Hansen sa tagumpay ng kanyang pag-atake, biglang nagpalabas ang electric eel ng kidlat. Ang kidlat ay lumikha ng nakakatakot na thunder area at sumama sa area ni Hansen. Ang kuryente ay tumama sa tubig at kay Hansen. Ang buhok niya ay agad na tumayo at nagsimulang manginig dahil sa lakas ng agos. Pang! Ang kuryenteng katawan ni Hansen ay tumalbog. Tumigil siya matapos lumangoy sa tubig ng matagal. Ang dila niya ay nanghina. Ang king area na puro atake ay napaka-nakakatakot. At ang kuryenteng iyon ay may malakas na paralytic effect. Ito ay 60-year area na. Ang electric eel na ito ay mahirap pakitunguhan. Nananatili si Hansen para itago ang sarili, pero ang electric eel ay sumusugod na patungo sa kanya. Ang thunder area nito ay sumama rito, at mga electric chains ang lumabas sa bibig nito. Ginamit ni Hansen ang kanyang water skills para umiwas sa thunder area at sa mga lightning chains. Sa kabutihang palad, may benepisyo pa rin siya mula sa kanyang water areas. Mas mabilis siyang gumalaw sa tubig kaysa sa electric eel. Kung hindi dahil sa kanyang speed advantage, mas marami na siyang natamong tama. Magiging napakamasakit iyon kahit na kaya ng kanyang katawan. Matapos umiwas sa agarang pag-atake ng eel, tinawag ni Hansen ang dual pistols ni Spell at nagsimulang magpaputok. Hindi ito ang Seaconch, kaya hindi na kailangang mag-alala si Hansen tungkol sa mga blocking abilities nito. Nang ang mga bala ay pumasok sa thunder area, ang eel ay agad na gumanti. Nagpalabas ito ng mas maraming kidlat para sirain ang mga papasok na bala. Pero isa o dalawa sa mga bala ay tumama pa rin sa kaliskis ng eel. Ang mga pamilyar na simbolo ay nagsimulang kuminang sa mga tinamaan na kaliskis, ipinakikita ang resulta ng turtle skill ni Hansen. Ang turtle skill ay gumana, at matapos ang ilang tama pa, ang electric eel ay mas mabagal na. Pero, ang kidlat sa katawan nito ay napakalakas pa rin, at ang thunder area ng nilalang ay tinatakpan ng paligid, kaya hindi makalapit si Hansen sa nilalang. Pang! Si Spell ay naging sniper rifle, at bumaril si Hansen ng bala patungo sa electric eel. Sinira ng bala ang kaliskis ng eel at tumagos sa tagiliran nito. Ang purple teeth power ay kumalat sa sugat. Ang mga techniques ni Hansen ay hindi pa king class, at ang kanyang original Water King body ay first tier area lang. Ang pagbagsak ng isang king class Xenogeneic na may 6-tier area ay napakahirap. Sa kabutihang palad, ang turtle skill ay gumana ng maayos laban sa eel. Dahil doon, hindi ito nahabol ni Hansen. Pinangunahan niya ito papunta sa seabed, patuloy na binabaril ang nilalang. Ang teeth power ay patuloy na sumisira sa mga sugat nito. Habang nawawalan ito ng dugo, ang area ng electric eel ay humihina. Xenogeneic King Hunted, Electric Dragon. Xenogeneic Gene Found. Pinanood ni Hansen ang katawan ng higanteng electric eel na lumubog habang ang anunsyo ay naririnig sa kanyang ulo. Nakakahiya na hindi ko nakuha ang Beast Soul nito. Ang Electric Beast Soul ay magiging napakalakas. Lumangoy si Hansen patungo sa katawan ng electric eel at kinuha ang Xenogeneic gene nito. Tinawag niya ang kanyang Shadow Queen Bee at pinainom ito ng katawan ng malaking electric eel. Ang Shadow Queen Bee ay hindi pa mature, at si Hansen ay duke na. Ang Queen Bee ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa puntong ito, pero dahil mayroon siyang available na karne, maaari na niyang hayaang kainin ito. Kung hindi, masasayang lang ito.
Gumapang ang Shadow Queen Bee sa katawan at kumain ng may kahirapan. Nilunok ni Hansen ang buong electrified bone na ang Xenogeneic Gene. Ginamit din niya ang kanyang consume talent para pagandahin ito ng mabilis. Isang nanlalamig na pakiramdam ang Dam Alloy sa katawan ni Hansen. Para bang ang kanyang mga cells ay nakuryente at nagsimulang manginig dahil sa enerhiya. Duke Gene? Duke Gene. Nang matapos ni Hansen na pagandahin ang electric bone, ang kanyang Duke Gene tally ay umabot na sa 84. Malapit na siyang makarating sa 100. Kung papatayin ko pa ang dalawang King Class Xenogeneics, mamax out ko na ito. At pagkatapos, kaya ko nang buksan ang unang gene lock ng The Story of Genes. Habang nag-iisip si Hansen, nakarinig siya ng pagsabog sa malayo. May isang bagay na lumabas mula sa maliit na butas sa ilalim ng bundok, dramatiko nitong pinalawak ang butas. Lumabas ang blood kirin mula sa mga debris at bumalik sa ordinaryong laki nito. Umaagos ang dugo mula sa bibig ng blood kirin, at malalaking sugat ang nasa kaliskis nito. Napakasama ng kalagayan nito. Patong. Bumalik ang blood kirin kay Hansen, pagkatapos ay bumagsak sa tiyan nito sa seafloor. Nagpupumiglas itong tumayo. Ang mga sugat ay nasa mga paa nito, at ang isang paa ay napilipit ng 90 degree. Ang itim na dugo ay umaagos sa paligid ng sugat. Ang itim na dugo ay lumutang sa tubig sa paligid ng katawan ng blood kirin, pagkatapos ay naging maliliit na itim na insekto. Kumapit sila sa blood kirin at nagsimulang kumain sa mga sugat at kaliskis nito. Ang blood kirin ay isang malupit at marahas na hayop pero ngayon ay umuungal ito. Nagulat si Hansen. Ang blood kirin ay isang half-deified Xenogeneic na halos walang kapantay, at base sa paraan ng pagkasugat nito, nakaharap ito sa isang bagay na hindi ang sea conch. Ang dugo ng blood kirin ay patuloy na nagiging insekto, at hindi matukoy ni Hansen kung anong uri ng kapangyarihan ang ginamit laban sa kanyang kasama. Hawak pa rin ni Hansen ang Thunder God Spike, at itinutok niya ito sa sugat ng blood kirin. Ang mga itim na insekto ay nagsimulang sumigaw ng kuryentehin sila ni Hansen, at pagkaraan ng 1 minuto, lahat sila ay nahulog sa sugat. Ang mga insektong iyon ay nawala, pero ang dugo na umaagos mula sa mga sugat ng blood kirin ay nagiging mas maraming itim na insekto. Kung magpapatuloy iyon, ang mga ugat ng blood kirin ay matutuyo. Tumingin si Hansen sa maliliit na insekto, at napagtanto niyang maliliit na silicone case pala ang mga iyon. Ginamit ni Hansen ang kanyang purple eye butterfly para makita ang nangyayari sa blood kirin. Maraming maliliit, itim na silicone case ang gumagapang sa loob ng blood kirin. Masyadong marami para mabilang, at ang paningin sa mga ito ay nagparamdam kay Hansen ng pagkahilo. Sa bilis ng pagkain sa katawan ng blood kirin, hindi magtatagal ay mga buto na lang ang matitira. Nag-isip si Hansen kung paano niya ililigtas ang blood kirin, pero may isang bagay na gumapang mula sa butas na pinalawak ng blood kirin. Ang katawan ng bagong dating ay bumalik sa normal na laki. Iyon ay ang parehong King Class Sea Conch. Bago pa mag-react si Hansen, isa pang Sea Conch ang lumabas mula sa butas. Ang isang ito ay maganda at puno ng kulay. Ang shell nito ay parang kristal, at ang mga kulay nito ay nagbabago at kumikinang na parang bahaghari. Nang makita ni Hansen ang magandang sea conch na iyon, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Kabanata 2360. Alam ni Hansen sa isang tingin na nakatingin siya sa isang deified na nilalang. Walang kahawig ito sa itim, mountainous sea conch. Hinawakan ni Hansen ang blood kirin at lumingon para tumakbo, pero huli na. Isang bahaghari tulad ng aura ang tinakpan ang dagat sa paligid niya. Pakiramdam ni Hansen na ang kanyang katawan ay nakadikit sa lupa at hindi siya makagalaw. Maraming bahaghari kulay na substance chains ang umaangat sa tubig para itali siya. L**N, bakit may deified creature dito? Masama ito. Agad na nag-activate si Hansen ng kanyang super god spirit body. Ang kanyang katawan ay agad na naging transparent. Sumilaw ito ng napakaliwanag na ang mga kulay-kulay na substance chains na papunta kay Hansen ay nawala ng target. Sa halip na lumaban, ang unang reaksyon ni Hansen ay ang buhatin ang blood kirin at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Kahit ang pinakamahinang deified ay higit pa sa kaya ni Hansen. Ang Rainbow Crystal Sea Conch ay hindi kasing lakas ng Ancient Water God, pero hindi pa rin ito kaya ni Hansen na labanan. Kung naging King Class si Hansen, marahil ay may tsansa siyang labanan ng isang deified. Pero ngayon, Duke lang si Hansen. Kailangan niya ng tulong para labanan ang isang half-deified, ang pakikipaglaban sa isang deified ay suicide. Ang isang half-deified ay parang isang napakalakas na hari, pero ang mga deified ay nasa ibang level na. Nakita ng Rainbow Crystal Sea Conch si Hansen na malayang gumagalaw sa kanyang substance chains, at tila nagulat ito.
Kumislap ang kristal na katawan nito, at ang substance chains ay naging bahaghari kulay na salamin. Ang salamin ay umakyat sa paligid ni Hansen. Ibinuhos ni Hansen ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang Super God Spirit Body, pinatakbo ang kanyang teknik ng husto. Ang kakaibang kapangyarihan ay ipinasok sa Blood Kirin, at ang katawan ng Blood Kirin ay naging transparent din. Sa ilalim ng lakas ng kalooban ni Hansen, ang katawan ng Blood Kirin ay nagkaroon din ng mga katangian ng Super God Spirit Mode. Itinaas ni Hansen ang Blood Kirin ng mas mataas at tinamaan ang bahaghari na salamin. Tumama sila rito na parang mga multo, ang salamin ay umiikot sa kanila na parang wala lang ito. Ang Rainbow Glass ay hindi kayang pigilan si Hansen at ang kanyang Super God Spirit Body. Pero ang Super God Spirit Body ay may time limit. Buhat ni Hansen ang Blood Kirin habang tumatakas, at mas lalong nagastos ang kanyang enerhiya. Matapos silang makatakas sa Rainbow Glass, tumakbo si Hansen pabalik sa direksyon na pinanggalingan niya. Ang Rainbow Crystal si Conch ay nahabol sila. Maraming substance chains ang umakyat mula sa lupa at patuloy na sinubukang hulihin si Hansen. Tinamaan niya ang mga ito sa una, pero pagkaraan ng ilang sandali, hindi na niya kayang panatilihin ang power requirements ng Super God Spirit Body. Tuwing dadaan siya sa Rainbow Glass, maraming enerhiya ang nagagastos. Nang tumama si Hansen sa susunod na Rainbow Glass, parang tinusok niya ang sarili sa malagkit na likido. Mahirap gumalaw. Alam ni Hansen na ito ang senyales na nawawala na ang kanyang Super God Spirit Body. Kung magpapatuloy ito, ang Super God Spirit Body niya ay tuluyang mawawala. Hindi na niya kayang basagin ang substance chain glass gamit ang kanyang kapangyarihan. Ano ang gagawin ko? Kailangan ko bang tumalon sa sanctuary? Kung babalik ako sa sanctuary, mamamatay ang Blood Kirin, mabilis na nag-isip si Hansen, pero wala siyang maisip na solusyon sa kanyang problema. Ang bilis ng deified Xenogeneic ay gagawing halos imposible ang pagtakas. Ginamit ni Hansen ang lahat ng kanyang lakas, pero walang silbi ito sa ganitong kapangyarihan at bilis. Ang kakayahan ng Super God Spirit Body na gawin siyang invincible ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nahuli. Nasusunog ang puso ni Hansen. Alam niyang kaya niyang tumakas sa mga santuwaryo, pero ang pinakamalaking pag-aalala niya ay ang Blood Kirin. Buhat ni Hansen ang duguan na katawan ng Blood Kirin, at sa kabutihang palad, ang Super God Spirit Mode niya ay nagpahiram ng lakas sa Blood Kirin. Pinatay ng kapangyarihan ni Hansen ang maliliit, itim na si Concase at nagparamdam ng ginhawa sa Blood Kirin. Pero ngayon, ang dalawang malalaking si Concase ay isang malaking problema pa rin. Ang isa ay isang hari na may malakas na king area, at ang isa ay isang tunay na deified Xenogeneic. Kahit na gamitin niya ang kanyang Super God Spirit Body para atakihin ang mga ito, hindi niya maliligtas ang Blood Kirin. Sa Underwater Town, kumakain si Bauer ng tanghalian kasama si Lan Haishin. Sa kalagitnaan ng kanyang dessert, namutla ang mukha ni Bauer. Bigla itong tumalon mula sa upuan. Bauer! Ano iyon? Tumingin si Lan Haishin kay Bauer na nalilito. Sakit ng tiyan. Kailangan kong pumunta sa banyo, sabi ni Bauer, pagkatapos ay umalis sa silid kasama ang maliit na pulang ibon. Ang batang ito, umiling si Lan Haishin at ngumiti. Mukhang masaya siya. Talagang minahal na niya si Bauer, at iniingatan pa niya si Bauer sa kanyang kwarto sa gabi. Para silang tunay na magkapatid. Tumakbo si Bauer sa hardin at kinagat ang daliri. Hinayaan niyang mahulog ang isang patak ng dugo sa noo ng maliit na pulang ibon, at sinabi niya, maliit na pulang ibon, ang tanga kong ama ay nasa problema. Ang dugo ko ang gagabay sa iyo sa kanya. Pumunta ka at iligtas mo siya. Pagkatapos noon, inihagis ni Bauer ang maliit na pulang ibon paitaas. Inihampas ng maliit na pulang ibon ang mga pakpak nito at naging pulang liwanag. Pagkatapos, nawala ito sa bayan. Si Hansen ay nakakapit pa rin, pero ang Super God Spirit Body niya ay kumikislap. Halos mawala na ito, at maaaring tuluyang mawala anumang oras. Ang katawan ni Hansen ay tumama ulit sa Rainbow Glass, at ngayon, parang katad ang kanyang tinamaan. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at sumulong, pero natulak siya palabas. Ang Super God Spirit Body ay hindi na makakapit pa. Nahulog si Hansen mula sa mode na iyon at bumalik sa pagiging isang tao na gawa sa ordinaryong laman. Sinubukan ni Hansen na gamitin ang natitirang kapangyarihan ng Super God Spirit Body para atakihin ang si Conch, pero hindi ito gaanong kapaki-pakinabang. Pinapalakas ng Super God Spirit Body si Hansen ng husto. Maaari nitong baliwalain ang mga depensa ng mga nilalang at direktang atakihin ang mga bagay. Kahit na ganoon, ang pag-atake sa isang hayop na 2 level ang taas sa kanya ay walang silbi. Pang! Isa pang Rainbow Glass ang bumagsak.
Tatakpan nito sina Hansen at ang Blood Kirin, kaya sinubukan ni Hansen na suntukin ito. Ang kanyang kamao ay sinindihan ng King Essay, pero hindi niya kayang basagin ang Rainbow Blast. Patuloy na sinuntok ni Hansen ang salamin, at ang mga tunog ng mga pagsuntok ay umalingaw-ngaw sa seafloor. Ang mga buto ni Hansen ay malapit ng mabasag at ang kanyang mga kamao ay dumudugo na, pero hindi niya kayang basagin ang Rainbow Blast. Ang kapangyarihan ng Super Spank ay tumama sa substance chains ng Rainbow Blast, pero kahit iyon ay tumalbog. Ang Super Spank ay makakahanap ng isang link ng chain na sapat na ang kahinaan para mabasag. Ang Blood Kirin ay bumagsak sa lupa, mukhang nasa napakadelikadong kalagayan na. Kaya pa nitong magpalabas ng nakakatakot na mga sigaw habang sinusubukang tumayo at lumaban sa Rainbow Blast kasama si Hansen. Pero pagkatapos ng ilang pagsubok, bumagsak ulit ito na may dugo na umaagos sa bibig nito. Ang itim na bato na si Conch ay gumalaw kasama ang Rainbow Crystal Sea Conch. Dahan-dahan silang gumagalaw. Dalawang Second Case ang umakyat sa Rainbow Blast, tinitingnan sina Hansen at ang Blood Kirin sa transparent na ibabaw nito. Ang mga mata ng itim na si Conch ay parang tao. Tinitig nila si Hansen ng may paghamak. Tinitig ng Rainbow Crystal si Conch si Hansen gamit ang malulungkot nitong mga mata. At pagkatapos, ang Rainbow Blast na nakapalibot kay Hansen ay nagsimulang lumiit. Pinipigan nito sina Hansen at ang Blood Kirin.